Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng mga pari at levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan, sa halip ay maliwanag niyang sinabi, "Hindi ako ang Kristo." "Sino ka kung gayon?" tanong nila. "Ikaw ba si Elias?" "Hindi ako si Elias," tugon niya. "Ikaw ba ang propeta?" Sumagot siya, "Hindi rin." "Sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?" Tanong nilang muli. Sumagot si Juan ayon sa nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías, "Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon." Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, "Bakit ka nagbabautismo? Gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo, o si Elias, o ang propeta?" Sumagot si Juan, "Ako'y nagbabautismo sa tubig. Ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Dumarating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas." Ang mga ito'y nangyari sa Betania, sa silangan ng Ilog Jordan na pinagbabautismuhan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay voice. Sa ating paglalakbay sa kalendaryo ng simbahan tuwing ika-2 ng Enero, ay ginugunita natin ang dalawang dakilang ama ng simbahan, si San Basilio Magno at si San Gregorio Nacianceno. Sa parehong araw, tayo rin ay inihahatid ng Ebanghelyo ni San Juan sa tagpo kung saan si Juan Bautista ay tinanong ng mga pinuno ng relihiyon kung sino nga ba siya. Sa harap ng kanilang mga tanong, sinabi niya ng buong kababaang loob, "Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang." At dito natin matatagpuan ang isang salita na tila bumabalot sa buong mensahe ng ating pagninilay ngayong araw na ito. Tinig, voice. Ang tinig ay hindi lamang boses, ang tinig ay presensya. Ito ay daluyan ng mensahe, daan ng pagpapahayag at tanda ng pagkatao. Sa mga sinaunang Hudyo, ang salita ay may bigat. Kapag ikaw ay nagsalita, ang iyong salita ay may kakambal na pananagutan, kapangyarihan at katotohanan. At sa mundo natin ngayon na napakaingay, kung saan napakarami ang gustong magsalita ngunit kakaunti ang marunong makinig, ang tinig ni Juan Bautista ay isang paanyaya. Gamitin ang tinig hindi para sa sarili, kundi para sa pagdating ng mas dakila. Sa gitna ng pagkakakilanlan, hindi ipinilit ni Juan Bautista ang sarili niya bilang tagapagligtas. Hindi siya nagmalaki, hindi niya sinabing siya ang sagot. Sa halip, naging tinig siya ng katotohanan. Naging tinig siya ng paghahanda. Naging tinig siya ng pag-asa. Sa kanyang kababaang loob, nakita natin ang tunay na lakas ng isang tinig. Kapag ito'y hindi umiikot sa sarili, kundi nakatuon sa Diyos. Sa konteksto ng kapistahan ni San Basilio at San Gregorio, ang tinig ay naging instrumento rin ng pagpapahayag ng pananampalataya sa gitna ng mga maling katuruan at pagkakahati-hati ng simbahan sa kanilang panahon. Sila'y naging tinig ng karunungan, ng pagkakaisa at kabanalan. Sa kanilang teolohiya at pamumuhay, nagsalita sila hindi lamang gamit ang panulat kundi gamit ang kanilang halimbawa ng buhay. Sa panahon ng krisis ng pananampalataya, sila naging matatag na tinig na humihimok pabalik sa katotohanan ng Diyos.
Ngunit sa isang mas personal na antas, ang tanong ay ito: ano ang tinig na nangingibabaw sa ating puso sa ngayon? Tinig ba ng takot? Tinig ba ng kahapon na puno ng pagkabigo? Tinig ba ng galit, ng inggit o ng pride? O tinig ba ng Panginoon nagpapatawad, nagmamahal, at patuloy na tumatawag? Hindi maiiwasan na sa ating buhay ay may maraming tinig na pilit na sumisiksik sa ating konsensya. Tinig ng mundo, tinig ng social media, tinig ng pressures, tinig ng comparison, at kung ano-ano pa. Ngunit ang tunay na tinig na may buhay ay ang tinig na humuhubog, yung nagtutuwid at nag-aakay sa atin sa mas malalim na relasyon sa Diyos. Ito ang tinig na bumubuo at hindi sumisira, tinig na nagpapagaling, hindi nananakit. Ang tanong na itinatapon kay Juan Bautista ay maaring itanong din sa atin, sino ka? Ano ang tinig mo? Sapagkat lahat tayo ay may tinig, maari ito ay hindi literal na pananalita, kundi tinig ng ating kilos, ng ating pagharap sa pagsubok, tinig ng ating presensya sa pamilya at komunidad. At gaya ni Juan, tinatawag tayong maging tinig ng Diyos sa mundong ito. Ang tunay na tagasunod ni Kristo ay hindi kailangan maging bida palagi. Hindi kailangan maging sentro ng kwento, sapagkat sapat na ang maging tinig ng kanyang pagdating. Yung simple nating buhay bilang guro, magulang, manggagawa, ako bilang pare, madre, kabataan, lahat tayo ay tinatawag maging tinig ng pag-asa, tinig ng liwanag, tinig ng pananampalataya. Gayong panahon ng Kapaskuhan pa rin at sa pagsisimula ng bagong taon, dalangin natin na tayo ay muling makapakinig sa tunay na tinig ng Diyos. At sana, sa ating pakikinig, tayo rin ay matutong magsalita. Hindi para sa sariling kapakinabangan, kundi upang ang bawat tinig natin, yung boses natin, ay mag-akay sa iba patungo kay Kristo. Mga kapatid, anong tinig ang mas malakas sa puso natin ngayon? Tinig ng mundo o tinig ng Diyos? Tayo ba'y tunay na nagiging tinig ng pag-asa sa ibang tao? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoong Diyos, Ikaw ang tinig na nagbibigay buhay. Tulungan mo akong makinig sa iyong salita sa gitna ng lahat ng ingay sa mundo. Gawin mong daluyan ang iyong pag-ibig at katotohanan ng aking tinig upang sa aking simpleng pamumuhay, maihanda ko ang daan para sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.